Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang araw kung saan man kayo umaga, kung saan man kayo panig ng mundo. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, ano ba ang mga dahilan? Bakit aarestuhin? May posibilidad na aarestuhin si newly elected Senator Bato de la Rosa. Napakaugong po ng balita na ang PNP or Philippine National Police na pinamunuan ng PNP chief natin na si Nicolas Torre III ay nagpreparar na po kung sakaling lumabas ang warrant of arrest para po kay Senator Bato de la Rosa na arestuhin po siya kung may arrest warrant mula sa ICC. So sa video natin, talakayin natin ang mga dahilan. May probable cause ba ang ICC or International Criminal Court na hulihin, dakpin, at dalhin doon sa Netherlands si Senator Bato de la Rosa? Bago niyan, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers natin, supporters ng channel ko. Medyo dumadami na po ang inyong suporta sa pag-subscribe sa channel ko. Nagagalak po ako mula sa puso ko. Nagpapasalamat sa inyo guys. Kung wala kayo guys, wala din ang Jake Pomperada channel. Alam nyo guys, no, before na recover ang channel ko, can you imagine, every other 2 weeks yata nahahack ang account ko sa YouTube. Yun po guys, ewan ko kung sino ang nagre-report. Wala naman tayong violation, nagbibigay lang tayo ng opinion, ng kaalaman. Yun lang po. Pero nagpapasalamat po ako sa YouTube sa kanilang technical support na mabilis ang kanilang pag-aksyon, pag-recover, at naibalik po ang ating channel, no? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Maugong po ang balita na arestuhin po si Senator Bato de la Rosa ng ICC, no? Ronald, no? Bato de la Rosa. So I stand corrected. Sa isang video ko, Rogelio ang nasabi ko, Ronald pala, no? Sorry guys. So ano ba ang mga dahilan? Ayon po sa ulat, si Senador Ronald Bato de la Rosa ay isa sa inaasahang imbestigahan ng International Criminal Court or ICC sa kanyang papel sa war on drugs. Alam natin guys, nandoon na sa Netherlands si Tatay Digong. Last March 11, dinakip siya at pinadala doon sa Pilipinas noong administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Narito guys ang mga dahilan kung bakit posibleng ulihin or kasuhan si Senator Bato de la Rosa ng ICC or International Criminal Court. Una-una, pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Bilang dating hepe ng Philippine National Police or PNP, siya ang pangunahing nagpatupad ng kampanya kontra droga. Maraming ulat ng extrajudicial killings or EJK or pagpatay sa mga hininalang drug suspect nang walang due process. Illegal po yun guys, no, sa ating batas. Ikatatlo, ayon sa ulat mula sa human rights groups at United Nations, libo-libong katao ang napatay sa kampanya. Ikalawang dahilan, bilang PNP chief guys ay command responsibility. Bilang mataas na opisyal, maaring managot siya sa mga krimeng ginawa ng kanyang mga tauhan kung hindi niya ito pinigilan or imbestigahan. Ang ICC ay maaaring maghabla hindi lang sa mga direktang gumawa ng krimen kundi pati sa mga leader na may command responsibility. Ikatatlo na reason guys, posibleng crimes against humanity. Ayon sa ICC or International Criminal Court, ang sistematikong pagpatay sa mga sibilyan bilang bahagi ng isang polisiya ay maaring itinuturing na crimes against humanity. Bakit po bawal po magpatay dito sa Pilipinas, especially walang due process? Kahit may due process pa, the maximum na gawa ng korte ay life imprisonment na penalty. Bahagi ito ng imbestigahang kaso laban sa kay dating Pangulong Duterte, kung saan si De La Rosa ay isang pangunahing implementer. Huli, ikaapat, hindi pakikipagtulungan sa ICC. Ang Pilipinas ay umatras sa ICC noong 2019, ngunit sinabi ng korte na may jurisdiction pa rin ito sa mga krimeng nangyari habang membro pa ang bansa.
So from 2013 up to 18, no? Ang pagtanggi ng mga opisyal tulad ni De La Rosa ay nakipagtulungan, maaari magpalala sa kaso. Yun po guys, ang apat na dahilan kung bakit si newly elected Senador Ronald De La Rosa ay maaring aristuhin ng ICC or International Criminal Court any moment from now kung magpalabas sila ng warrant of arrest. Sana po may natutunan po kayo sa video natin. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ingat po tayo lagi. Keep safe everyone. Don't forget to like. And most importantly, kung bago lang kayo sa channel ko, ay mag-subscribe. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Mahal ko kayo. Paalam.